Gospel of St. Matthew, chapter 5, verse 13, up to the following verses. Kayo ang asin ng sakatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapalat muli? Hindi ba? Wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. Wala ang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat inyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong amang nasa langit. O talaga natin muli po, yung ating pagmulay-mulayan. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alak, paano pa ito mapapalat muli? Hindi ba? Wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilang sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa babaw ng burol ay hindi may tatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilagay iyon sa pagdagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Kapatid, ang magpalitan ng aking Panginoon. Talagang ako natin sa Panginoon. At ito po natin ngayong hapon at umaga. Happy birthday po sa inyo naman. Happy birthday din po. Di ba karoon niya sa lugar nito, di ba? Dapat masaya tayo at patuloy po natin palapakan si Yohan sa lahat. Okay? Pagkakasin ako sa presensya ng Diyos. At ito yung ating binasa ng Ebanghelyo, ito po ay patungkol sa asin at ilaw. Kayo ba nakakita ng asin? Amen. Sino nakakita ng asin? Di ba marami? Ang asin po ay malaking pakinabang sa atin, di ba? Una, nung wala pa pong mga ref, asin na ginagamit natin. Para makita ang pinamling isda, karne, ay tumagal sa bahay natin, di ba? Inasin na natin ang isda at yung karne upang tumagal sa bahay. Okay. Pangalawa, ang asin po yung nagagamit. Kung medyo katawan, kadagdagan namin asin. Kaya po, malaking pakinabang ng tao sa asin. Kaya sabihin po, bilang manampalataya na tinawag ng Panginoon, tayo ay dapat mag-asin din ng mundong ginagalawa natin. Hello? Dapat tayo ay maging asin ng lugar o ng mundong ginagalawa natin. Then ang asin po ay panimpla kapag ito natin prahan ng niluluto natin, sumasarap ang ulam. Kaya ba? Pag tumabang naman, dadagdagan ulit ng asin. Kaya sabihin po, ang layunin ng Panginoon, ibinabay ito sa atin, ang asin, dahil gusto ng Panginoon, bilang tinawag ng Diyos. Hindi din sa karamihan kayo ay pwedeng panimpla sa ating barangay na kayo ay dapat maging katulad ng asin upang sa gayon, tayo man po'y makapag-atay pa ng maraming kaluluwa. Hello? Ibig sabihin po, hindi tayo pinag-isuran bagkos tayo ay nakakapag-encourage pa sa maraming kaluluwa. Bakit? Mabuti at maganda yung pagtuon natin sa panawagan ni El Shaddai. Kaya kung maging masarap, yung niluto natin, marami ang pupunta. Marami ang kakain. Pero pag naman hapaalat natin, pag niluto natin, bisa yung iba, nagasubo lang ayaw na. Ibig sabihin po, kung tama lamang dapat ang asin ay magamit po natin sa kapanahonan. Sino gusto mag-asin? Sino gusto mag-asin? Dapat kasama din po ako doon. Bakit? Sapagkat ito kasi ang magandang plano ng Diyos sa akin. Tayo ay kanyang tinawag sa kapanahonan upang sa gayon, mas marami pang kaluluwa ang may lapit natin
sa paanan ni El Shaddai. Amen ba? Kung paano naranasan natin ang kabuti ng Diyos, naranasan natin ang kasaganang pinapangako ng Diyos, hindi na sa pinansyal, kundi sa buhay na ganap at kasiyasiya. Pag naranasan natin ito, ay dapat natin ipakita sa ating mga barangay kababayan upang sila man po ay makasama po natin sa gawain ng Shaddai. Dahil nga po sa ating lugar, sa Bicol ng araw, kapag may anniversary ganito, halimbawa, ito araw ng Martes, mga kapatid, ang gawain ng Bicol nung araw mga 50. Lahat ng prayer partner doon, dapat karoon sila sa anniversary. Amen ba? Lahat ng prayer partner kasama doon sa anniversary. Kaya nga, kapag nagsama-sama ka ng El Shaddai, isa rin ito po makabalik sa pag-akin ng maraming kaluluwa. Bakit? Mundo. Ano sabi ng mga makamundo? Ang ganda pala ng El Shaddai. Nagsasama-sama sila sa isang lugar. Eh naman po talaga, di ba? Kapag meron tayo anniversary sa Maynila, anong tinatalakay? Anong talaga ko sa Maynila? Faith, love, and unity. Amen ba? Kaya na, ibig sabihin po, yan din po ang gusto ng Diyos. Sa bawat isa sa atin, mapagyaman natin, yung pagsasama-sama natin upang sa gayon, lalo pa natin may encourage yung mga kababayan natin kabarangay na sila man po ay makasama po natin. Amen po. Pangalawa, yung anak na nasa atin, dapat ito ilantad natin. Amen ba? Ilantad natin sa mundo ginagalawa natin upang sa gayon, marami pa rin maakay sa panang El Shaddai. Palapakan po natin si Lord. Na ibig sabihin po ng anak, tayo ay dapat na maging panimpla. Amen ba? Sa ating barangay, sa ating bayan na ginakoonan, ipakita natin na tayo ang asin ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Problema, maraming asin na minuto, pwede yung asin, pero problema na papaalat. Hello? Umaalat ang asin. Kasi bakit minsan, talaga naman nasa gawin ng Panginoon, pero ang katotohanan, yung dapat na gawin, pahalaga, tanggapin ang mabuting balita. Hindi po natin ito nagawa ang pagsasabuhay. Kaya minsan, imbis na makapag-akay, naging kapisuran sa kanilang tahanan. Nasa kamay ng mga nanay. Panapat po natin si El Shaddai. Kaya bilang mga nanay natin, anak ni El Shaddai, dapat tayo muna mga magulang, ang unang dapat kinakakitaan na tayo ayasin ng ating tahanan. Hello? Tayo po ay maging asin ng ating tahanan. Ibig sabihin po, kung tayo maging asin ng ating tahanan, kapatid ko, hindi natin bibigyan ng pansin ang problema. Sudaranin. Una gawin natin mga magulang, maging prayerful. Maging matasalit tayo. Pag-pray natin, yung ating mga malsaboy na sila man po yung maisaayos sa kanilang pamumuhay. Kasi ating Diyos naman po ay walang posible. Ang kailangan natin Panginoon at pinagpinulan po ay prayer. Panalangin. Hindi natin dapat daan sa sigaw ng sigaw. Kasi kayo mga nanay, minsan problema sa mga kabataan. Hello? Iba problema ang anak natin. Kasi totoo naman talaga, kapag kayo ay mga anak, hindi po pare-pareho ugali anak natin. Naniwala po ba kayo? Sino may anong talima? 3, 4, sa kamay. Yung anak ba natin, pare-pareho ugali nila? Hindi po. Kaya talin na natin, kamay natin. Pantay ba ang dalawang daliri? Baka ito ang kanyang mahaba may mixi. Eh hindi po ang anak natin ay talagang hindi po pare-pareho ugali nila. Kaya nga, bilang mga magulang, dapat pinagayaman natin dito yung pamumuhay na naayon sa kanyang kalooban. Kaya sa ating pagtugon, Yahweh El Shaddai, ipinagkalog na sa atin ng Banal na Espiritu na siyang magigabay natin pang araw-araw, ang pagkonversyon ng Diyos, na siyang magigabay natin pang araw-araw. Pag sa ngayon, yung bunga ng Banal na Espiritu na ipinagkalog niya sa atin ay sa atin unang makita, sa atin unang marinig. Amen ba? Ano ba yung bunga ng Banal na Espiritu? Gara sa atin, pag hinahangin, natatagal kasi natin sa side, yung monitor dapat nandito yan sa banda rito. Eh yung hangin minsan galing yan. Okay. Nasaan na po tayo?
naroon po tayo sa buwan ng Banal Espiritu, dapat pagyamanin ng bawat isa sa atin. Anong buwan ng Banal Espiritu? Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Unang bunga, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pabibigay sa sarili. Yung pong siyang na bunga yun ng Banal Espiritu, ito po ang tinutukoy ng banal na kasulatan na dapat lang natin impukin. Dahil sabi ng Biblia sa Gospel ni Matthew chapter 6, pagkako natin si Lord Jawal Saday. Ito sinasabi ko, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Ito ay may nilirang insekto at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ay yung kayamanan, naroon din ang ipos. Ibig sabihin po, mabubuting gawa ang dapat natin impukin. Amen ba? Kasi hindi po dinakawin yung siyang na bunga ng Banal Espiritu. Kaya ano ang bunga? Ano? Ano ang bunga? Pag-ibig. Sabi nga po natin pag-ibig. Sabi natin po, pag-ibig. Lakasan natin. Isa ba? Pag sinasabing pag-ibig, hindi ito nabubura sa puso natin. Bakit ako ng pag-ibig? Sa buong ng Banal Espiritu, marami sa atin magsasabi, Lord, you hope, Lord. I love you, El Shaddai. Nung inabutan ng asawa, kasi nga naman, pinagmumara yung kanyang asawa. Bakit itong tumakahinig kayo? Nasa yung pag-ibig. Hindi dapat. Yung pag-ibig na yun, hindi dapat nabubura sa atin. Kung asawa man natin, yun ang pagkatao na yung mission niya, ang papel lang natin, yung panalangin natin. Ipanalangin natin. Kaya nga lang, marami sa inyo mga may bahay, hindi na marunong pray. Wala na sa prayer, natatalo na. Ibig sa manalangin, pinagmumura yung asawa, tatadyakan pa. Hindi gano'n. Pero kayo talagang prayer partner, dapat ang papel natin, ipapray natin sila. Ipanalangin natin sila. Amen po ba? Dahil na, tutulungan po sa ating Diyos ay walang problema. Amen ba? Walang problema sa ating partner. Kinakailangan natin pakitiwala natin sa mapapala naman yung partner sa Diyos na walang posible. Hindi ba sinabi sa Matthew, chapter 16, verse 24? Ang sino man ibig sumunod sa akin, kalimutan niya kanyang sarili. Pasag na kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya na kung sunod para sa Panginoon, kinakalimutan na natin yung ating lumang pagkatao, lumang pumumuhay. Kung natin maging magagalit, sapagat ayaw lang Diyos sa tayo maging magagalit. Amen ba? Kalapang po natin siya sa dahil. Yan ang kanang bunga. Pangalawang bunga. Anong pangalawang bunga? Lakasan natin. Mahina, hindi na talaga. Mahina po, hindi wala magalakan. Lakasan natin! Isa pa! Pagkagalakan, manatiling puti. Yung kabilang piskisunog. Hindi pa solusyon. Ang solusyon na kapatid po yung pagkagalakan ng Diyos ay dapat pinagayang na natin. Kapag tayo ay masayahin, hindi mo binibigyan ang problema. Ang problema, nasa inyong tahanan. Hindi ka tatanda. Amen ba? Kasi bakit? Masayahin ka palagi. Di ba palagi ka na, palagi tayo nakaliti. Yung mukha natin, iyak na una. Naniwala kayo? Palagi ka na kapumisnis na kamiti, yung pisngi natin na una. Hindi ka pwede pumunta kay Belo para magpapunta ng pisngi. Pag masaya ka palagi, naunad yan. Hindi ko sigurado ito eh. Sumektisis. Amen ba? Bakit? Masaya na ako palagi. Pag minsan, sa pagkain ko isa, nagagalit ako. Kasi hindi ko galit sa tao. Galit ako sa demonyo. Gigil ako sa demonyo. Kasi bakit? Demonyo ito, walang pag-ibig, walang pag-unawa. Gagawa siya ng kwento para lamang siya ay makakuha ng simpatiya. Hello? Yan ang demonyo. Kaya mag-alala ko sa iyo, kapatid. Kapag may lumapit na sa atin mag-kwento ng buhay na may buhay, gagawa ng kwento, nagkuha na kayo. Umahanap ng simpatiya yan.
po natin magdisiplina. Amen ba? Kaya nga, hindi ko inalulot yun. Ipinapakita ko lang na galing ako sa demonyo. Kasi ako ay mata walang paunawa. Walang pag-ibig, walang kagalakan. Madadamay nila. Amen mo ba? Kaya dapat yung pag-ibig, kagalakan na napili sa atin. Pangatlong bunga na by the Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Sabihin na natin kapayapaan. Nakasan natin. Para marin ng demonyo. Kasi bakit? Ang demonyo ay walang kapayapaan. Ang demonyo inggit, galit. Ang nasa demonyo, wala ang demonyo kapayapaan. Itong kapayapaan, ipinagulong sa atin ng ating Panginoon Jesus. Amen ba? Kapag nasa atin ang Espiritu kapayapaan ng ating Panginoon, iba ang kapayapaan binibigyan ng Diyos kasi sa mundo. Amen ba? Nagkakamapit ang problema, napagtatumpay natin bakit kapag tayo mapayapang, tumatawag kaya siya dahil andun pa kanyang pagkiro sa atin. Para pa natin si Lord. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at ang pag-ata, katsagaan. Pag sinabing pagtsatsaga, tayo ay magtsaga, magpipray, Lord, nagtsatsaga natin sa Diyos yung ating mga asawang mga babae. Yung ating asawang mga gumagawa ng milagro. Dapat tayo magtsaga. Kaya kapag tayo gumagawa ng prayer, hindi kagad natin pinuputol ng prayer natin na pero Allah, yung pagbabago ng iyong asawa, ito lang tayo mag-pray kay Lord. Hanggang hindi pinipili sa atin ng Panginoon, ito na lang po ang pray kay Lord, pagtawag kay Lord. Ito naman talaga, di ba sa Evangelyo ni San Lucas, di ba meron yung babaeng Buddha na lumapit sa isang hubog. Humingi siya ng katarungan doon sa hubog na yun. Ang sabi ng hubog, hindi mo gagawa ng katarungan mo. Ayaw niyang ibigay sa babae ang katarungan. Pero anong ginawa ng babae? Hindi siya nagsawa pa. Balik sa doon sa hubog. Humingi ng katarungan. Kaya sabi ng hubog, baka matakoy walang kinakatapot ang tao ng Diyos. Ibibigay ko na sa babae ito kayo hindi katarungan. Bakit? Baka makulitan pa. Ngayon ba? Natapos siya baka makulitan siya kapag ng babae. Kaya ano nangyari? Ibinigay ng hubog ang katarungan sa babae. Kaya sa ating Diyos rin po ganoon. Kapag tayo magsawa sa kapapre, alam ka natin ganoon sa problema natin, hinaharap. Ang Diyos po ang nandyan, handang tumugon sa mga problema po natin. Bakit? Tayo ay may tiyaga. Di ba meron tayong kapayagan? Ang meron tiyaga, may nilaga. Di ba yung mga paniniwala natin? Pag tayo may tiyaga, may nilaga. Ibig sabihin po, may kasabunan ng Diyos. Pero tayo magsawa. Sa pagkakit ng Lord, huwag kayo magsawang tumawag sa Panginoon dahil ating Diyos po ay napakabuti. Siya ay Diyos noon, Diyos ngayon, ay Diyos magpakailanman. Alam ba po natin ang Panginoon? Okay. Ano ba ang pagkuna mga kapatid? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, at kabutihan. Magpisa po yung dalawa na yan. Kabaitan at kabutihan, magkamag-anak ng dalawa. Itong dalawang ito ay dapat pinagayaman natin, mga kapatid ko. Bakit? Isa yan na dapat ipakita natin sa mundo, ginagalawa natin. Amen ba? O tayo ay mataray. Wala na, pinuputol na natin matarayan natin. Amen ba? Kasi nakakatanda din, mataray ka, nakakatanda din yun. Amen ba? Kaya nga, pagkamanan natin dalawang magpisan, kabaitan ng kabutihan. Pag nasa din ang kabaitan ng kabutihan, ano ang bigat ang problema po natin na pinaparap? Ang Diyos po nariyan. Amen. Pag mabait tayo, mababatalaw pa natin. Ibig sabihin po, pag mababatalaw pa natin, pinapakita natin na meron tayong Diyos na inaasahan na pwede magbigay kasagutan sa ating may problema. Bakit? Siya ang Diyos noon, Diyos ngayon, ang Diyos magpakalaga. Palama ka pa natin si Lord. Okay, ano bang bunga ng Kala Espiritu? Kabaitan, kabutihan at katapatan. Sabi natin katapatan. Lakasan natin. Ang sinasabing katapatan, narinig natin ang kumay ka ng pangunaan kampana sa simbahan, magsimba na tayo. Kasi yung po ay panawagan ng Diyos sa atin. Amen pa? Kaya tumutulog ang kampana, dinanawagan siya ng mga tao magsisimba. Kaya ang problema, marami sa atin tumutulog ang kampana, wala pa nang magsimba. Pumunta sa tindahan.
papunta agad sa palayaan, sa maisan. Dapat bigyan po natin ang panahon ng Diyos. Katapatan. Pag sinasabi katapatan, nanatili tayo matapat kay El Shaddai, pangalawa sa ating asawa. Wala man ang ating asawa na sa ibang bansa o nagkatrabaho sa ibang lugar, mananatili yung katapatan natin. Hindi yung nawala ng mister natin kung kanino-kanino na nakatapat. Nasundan po ba ninyo? Kasi marunong siya kung nakatapat kay El Shaddai, pero mawala ng asawa kung kanino nakatapat. Pati driver ng Victory Rider pinapatan na. Inapakan pa para makalibre. Hindi ganun, di ba? Hindi sabihin po, mga kapatid, di naman ang kay El Shaddai. Yung katapatan ito sa Diyos at sa ating minamahal na asawa, naghahanday tayo sa kanyang pagbabatid. Eh, may mga siya gusto ng Diyos eh. Pag tayo ay matapat sa isa't isa, pinapakita natin, pinapatunayan natin na mahal naman natin ang Diyos, pati yung asawa natin. Tara natin siya. Ano ba? Nakilala tayo. Pag-ibig, kalalakad, kapayapaan, kagadaan, kabaikan, kabutihan, katapatan, kahinahunan. Sabi natin kahinahunan. Pag sinasabing kahinahunan, nakaproblema ka sa asawa mo, hindi na ako sa kumparisya nakasama si Lord. Eh, may bayo, hindi yung ganda-galing natin ako sa kumparisya na may pagmamahal. Dahil siyempre, asawa mo na yan, binigyan na siya ni Elsa na yan, hindi mo noon natin pairamin ang init ng ulo. Meron pa rin natin siya kinakausap na ibig sabihin kasama natin si Lord. Amen ba? Kaya naman ba yun? Ano ba? Pagpipigil sa sarili. Pag siya ngayon, pag siya sabi pagpipigil sa sarili, nakita mo na may mo siya ginawang milagro, hindi mo pa rin siya pinapatulan. Tapos pinagkakataon natin sa kamay ni El Shaddai, na alam natin ang hindi natin kayang gawin ni El Shaddai sa atin. Gusto ba yun ng kwento? Kasi mayroong kwento. Ngayong lalaki, mga 18 pa lang, umibig na. Nagmahal na, nagpakasal. Ganun yung babae asawa niya, mga kasintan niya. Alam naman din, pag natutong magmahal, akala mo wala na ibang lalaki, wala ibang babae. Kaya yung dalawa, gusto kayo makasal. Okay. Sa madaling salita, yung mag-asawa, nagpakasal na. Dahil yung binata, hindi nakapagpinata, nagkanak ng isa, sila mag-asawa. Eh siyempre, hindi nakapagpinata, tagal ko sa Mercedes, napunta ng Ilagan. May nakilala sa bus, nagkaligawan yung dalawa. Eh hindi, nagkaroon ng relasyon, yung dalawa. Eh ngayon, siyempre, yung lalaki, hindi nakapagpinata, may nagkaroon ng kanyang pagmamalo sa isang babae na kilala niya. Minsan, nagpilipin na sila doon. Yung babae nagkakaproblema na bakit hindi na umuwi yung asawa niya. Minsan, 3 araw, minsan 1 linggo na. Eh, may nakapagkito sa babae, yung asawa nga ito pala sa Ilagan. Pinasyaran ng babae, yung asawa niya na sa number 2. Dahil ang bahay may nagtip, ano lang ba, tinuro. Inabutan ng lalaki, ay yung babae, yung asawa nandun sa bahay ng babae. Eh, siyempre, may naman ng babae, hindi siya napagbigil sa kanyang sarili. Nung nakita niyang kinakasama na kanyang asawa, sinabulutan, pinagtatagalan, minura. Dahil nagawa na niya, yung kanyang asawa, nakatayo lang, pinapanood yung ginagawa niya doon sa kanyang gabi. Nung napuno ng lalaki, niya, anong babae? Una kayo! Niya yung lalaki kanyang asawa, buwi na sa bahay nila dito sa Mercedes. Pagdating sa bahay, yung binangako ng lalaki sa kanyang asawa, yung dalaga pa siya, kung ibigin mo lang ako, ibibigin ko siya buwan. Kung sasagutin mo lang ako, hindi lang po papipituin. Ibibigin ko siya. Hindi lang po dalawa yan. Pati magbutok na nakikita mo yan. Ibibigin ko siya. Pati yung manibod kayo, ibibigin ko siya. Pag sinagot pa. Eh, nagkasama tayo dalawa, di ba? Inasal. Eh, dyan na. Nakita ng babae yung ginagawa yung hindi maganda. Si babae, hindi siya napagpigil sa kanyang sarili. Nakita ng lalaki ginagawa yung kinakasama niya. Anong ginawa ng lalaki? Pagdating sa bahay, binigwasan yung kanyang asawa, yung number 1. Binigwasan ito. Nagkaroon ng black eye. Kaya pangako na kanyang asawa, hapon, ibinigay niyo sa kanyang asawa. Nagkaroon ng black eye. Bakit? Hindi na karoon ng pagpigil sa sarili. Pangalawa,
Yung pinangako ng lalaki sa kanyang bituin, maraming bituin. Access sila ko, ibibigay niya. Nung binigwasan ng lalaki kanyang asawa, nakakita ng maraming Israel. Paano nakita ka? Paano hinatapon ng lalaki sa kanyang asawa, mga bundok, mga volcano, nagkaroon ng black eye dito, bukol sa Middle East. Bakit na nangyari? Ako nawala sa kanyang pagbibigay sa sarili. Ang tunay na napalatay na kakilala sa Diyos, dapat pinagayaman ako yung siyam na buwan ng Espiritu. Kaya ang magandang matanda, pag umuhay ko, mayroon ka bibigay sa sarili, diba? Kayo mag-asawa din nag-aaway. Ako po, sa pag-asawa ko, ninisan ko na-aaway ang asawa ko. Ninisan di ko po minura. Ninisan di ko tinadyakan. Bakit? Kayo mga babae, dapat minamahal. Ginigiliw, iniirog, nilalambing. Amen ba? Bakit? Tatadyakan mo, murahin mo. Mamaya kami, dahil mga dito ka sa tabi ko. Hindi ka kaya, murahin mo. Tatadyakan mo pagkatapos, magkatapos yung dalawa. Ang kapal naman ang umak mo. Ibig sabihin po, yung po hindi maganda. Kaya sa mga sa dapat pinagayaman, yung gusto ng Diyos. Kasi pag napagyaman natin ito, dito natin mapapatunayan na tayo ako ay manak ni Elsevier. Para po natin si Lord. Ibig sabihin po, tayo ay kapag-kasi sa mundo ginagalaw natin, sa ating pamilya natin. Amen ba? Yan, kapag tayo natin kasi sa ating pamilya, sila mo po ikakasama natin. Ako ako yung pamilya ko, apat anak namin babae, anak namin lalaki, kasama ko yung Elsevier. Yung apat ng buhay. Kaya yung isang anak ko ng babae, di ba sa Dubai ka? Okay. Yung gusto ko, doon na rin siya nagkagawa ngayon sa airport sa Dubai. Sila nagkagawa ng VIP. Yung akin niya, galing rin doon, pag-lulipat ko ng UK. Ibig sabihin, kung mapamadaan ka doon sa restaurant ng airport ng Dubai, hanapin mo si Angel Garcia. Ibig sabihin ko, talaga totoo yan, kapag tayo ay naging asin, ito malagi sa may makasama natin si Elsevier. Ngayon ba bakit? Dahil na, iba mo natin si Kristo. Kaya ka lang, siyempre, hindi ako misyonaryo. Ang pagkata po nila sa akin, hindi ako nila makasama sa banding. Yung siyempre, mga pamilya, ayaya magkumain. Alam mo naman po namin ito sa Metro Manila, maya-maya, ipapatawag ka sa Morso ng mga Elder. May radyo. Lahat kami, may oras, wala kami parang sa pagpapahinga. Kaya ipagkata nila sa akin, hindi ako nakasama nila sa banding. Pero sabi ko, mana, unawin mo yung kalagayan. Dahil ako po, hindi ko lang po ang Diyos natin. Mawala ka lang sa pagsasama-sama natin, yung bagay niya, kasama po ang Panginoon. Ibig sabihin po, ipinamlawa ko sa kanila yung panawagan sa akin ng Panginoon. Dahil na, totoo yan, kasi napakalaga sa bawat isa sa atin, na mayroong mga napalataya na pinawag ng Panginoon, dapat tayo ng buhay mag-asin. Na ating pamilya, mag-asin ng ating kabarangay. Palapak po natin siya doon. Okay. Pangalawa, na kaya tinutukoy, dapat tayo po ay mag-ilaw ng ating tahanan. Mag-ilaw. Kaya kayo pang muli na, di ba? Mananay ng tahanan. Anong tawag sa inyo? Sa inyo. Ilaw ng tahanan. Tama ba? Kami mga tatay, halili ng tahanan. Kaya na, dapat talaga kami pag-halili nanay. Sila nakababad sa trabaho sa bahay, wala kayong pahinga. Amen ba? Kaya na, dapat yung parang isang congressman na dapat halili ng tahanan ng nanay. Kaya na, ngayon balikan natin kayo ang ilaw. Bilang ilaw ng tahanan, dapat tayo po ay dapat magdiwanag sa ating tahanan. Amen ba? Bakit? Ano sabi po ng Panginoon? Sa John, chapter 8, verse 12. Nandiyan ba kayo? Muli nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw sa magkaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kaya nga po, bilang mananay at ilaw ng tahanan, dapat nagliliwanag tayo sa ating tahanan. Amen ba? Hindi lang kayo mananay, pati kami mga tatay, dapat kami ang po ay mag-ilaw na aming tahanan. Kasi nga, ang sabi ko ng Biblia, yung binasa natin gospel ni Matthew, walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga o sa halip ilalagay iyon sa dalag ng patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Okay? Di ba pag walang power ang kuryente,
Bawat isa sa atin sa bahay nagsisindi ng kandila. Tama? Kung walang kandila, kung meron kayong gasera, sinisindahan natin. Ito mang gasera o kandila, pag sinindihan natin, ito ba inilagay natin sa ilalim ng kama? Ipinapasok sa loob ng banga? Hello? Hindi. Tapos inalagay natin sa patungan. Then sinasabit natin sa dingding. Bakit? Para maliwanagan yung ating tahanan. Tama ba? Yan ang kailangan natin. Kaya nga, bilang ka ng paragraph pa rin ng dapat, ayun po, ginawa kong yarsin dahil, ay dapat tayo po ay nagliliwanag. Nagliliwanag tayo sa ating tahanan na sila man po ay maakay natin sa kanupan. Ibig sabihin po, kung kayo ay may mga online, lumang pagkatao, lumang pamumuhay, dapat iwanan na po natin. Kinakailangan natin na kayo ay mamuhay na ayon sa kanyang kalooban. Maging malayan tayo sa mga salita. Hindi maganda para yung ating mga masaway maakay po natin sa gawin ng Diyos. Kasi yan po, ang gusto ng Panginoon, tayong lahat ang tinawag ng Panginoon sa panahon ng ito, at tayo ay mag-isip at siniliwanan ng ating tahanan. Kapag nawa po natin ito, doon natin pinapatunayan na tayo mga ay mga anak na ni Asadai. At kapag tayo pamuhay natin ang gusto ng Diyos, ano mang problema, ano mang suliranin, ano mang karamdaman natin, kapag tayo po natutong sumunod sa Diyos, nagtiwala sa Panginoon, gano'n ang kagawin ang problema, hinaharap natin, meron po masabunan ng Diyos. Bakit? Ang Diyos po, walang pagbabago. Siya yung Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakalan. At tayo po yung po, at manalangin. Nagkaroon ka sa mapagpala, at mapagpala mga Orselay. Muli po Ama, sa mga ospurito, kami po ay ospurito po. Salamat sa iyong makabutihan, kadakilaan sa bawat isa sa amin, lalo-lalo po pa rin namin mga kapatid na kamagagawa sa lugar rito. Kaya sigapan po nila Ama, na may kaos po nila ang iyong karawan sa lugar rito. Kaya mga po Diyos, dahil po, nakapagulong po silang papalain. Bigyan po sila ng kalakasan, upang sila naman po maging managumpay. Kaya dito ang mga kapatid na ito ngayon, na kasama po namin ang darasal dito o doon ulo. Napagod mo ibigay sa amin na kayo madali Espiritu Ama, na siyang pagabay sa amin, mauna sa amin, sa amin po ay pag-ibig kapag sa gayon. Kami man po ay magtuloy maging managumpay sa mga problema at kakarating po namin, dalam namin. Ikaw po ang Diyos, Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakalaman, ang naman para sa bawat isa sa amin. Kapalibay po, ang aking kapatid, gamitin mo po sa pagkain po ng healing message. Hindi mo naman, nasundan mo naman pagkakabalagan at ipapayin mo. Palita, tapos sila man po, nato kayo sila para hindi mga problema. Hindi masulirahin mo po, Ama. Masundan mo pagkakabalagan, sila yung mapakamalan po, Ama, sa pangalan ng message. Hindi mo naman, aming kapatid ko, natatay yung mga message na mag-instrumento ng pagpapagaling, ang pag-instrumento ng pagpapabuhay sa ngalan ng Ama na nag-Espiritu Santo. Amen. God bless you.